Pagkatapos kong maging balo, sinabi ng aking anak na babae, magtrabaho ka, o nasa labas ka sa kalye. Sa desperasyon, pumayag akong maging tagapag-alaga ng isang paralisadong bilyonaryo. Sa pinakaunang gabi, nanigas ako sa nangyari. Natutuwa akong narito ka. Subaybayan ang aking kwento hanggang sa huli at i-comment ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung hanggang saan na ang narating ng aking kwento. Ang mga bulaklak ng libing ay nalalanta pa rin sa puntod ni Dante nang ibigay ng aking anak na babae ang kanyang ultimatum. Nakatayo ako sa aking kusina, ang parehong kusina kung saan nagluto ako ng libu-libong pagkain para sa aking pamilya, nang pumasok si Harlo na ganoon ang hitsura sa kanyang mukha. Ang tingin na nangangahulugang nakapagdesisyon na siya tungkol sa isang bagay at hindi mahalaga ang aking damdamin. Mom, kailangan nating mag-usap. Inilagay niya ang kanyang designer purse sa counter na may isang matalim na pag-click. Sa 42, minana ni Harlo ang matibay na jawline ng kanyang ama, ngunit wala sa kanyang init. Hindi na gumagana ang arrangement na ito. Suot ko pa rin ang aking itim na damit mula sa sementeryo. Ramdam ko pa rin ang bigat ng pagpapaalam kay Dante pagkatapos ng 45 taong pagsasama. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang coffee pot. Anong arrangement, honey? Dito ka nakatira sa bahay ko? Malutong ang boses niya, parang negosyo. Iniwan sa akin ni Daddy ang lahat, remember? At hindi ko na kayang suportahan ka pa. Nadulas ang tasa ng kape sa aking mga daliri, nabasag sa baldosa na sahig. Kumalat ang kayumangging likido sa mga puting ceramic na piraso, na parang nagkahiwa-hiwalay ang buhay ko. Harlo, 3 linggo na lang namatay si Daddy. Alam ko, hindi man lang siya tumingin sa gulo. But life goes on, Mom. I have my own family to think about, my own bills. Lumuhod ako para kunin ang mga piraso, tumututol ang aking 68 taong gulang na mga tuhod. Nasa akin ang aking social security. Hindi ito gaanong, ngunit maaari akong mag-ambag ng $800 sa isang buwan. Tumawa si Harlo, ngunit walang katatawanan dito. Hindi pa saklaw niyan ang mga utility. Tingnan mo, pinag-iisipan ko ito at mayroon akong solusyon. Huminto ako sa paglilinis at tumingala ako sa kanya, ang aking anak, ang sanggol na dinarayo ko sa hindi mabilang na mga gabing walang tulog, ang maliit na batang babae na gumagapang sa aking kama sa panahon ng mga bagyo. Anong klaseng solusyon? May trabaho. Private nursing. Malaki ang sweldo. Inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang isang listahan. This man needs round-the-clock care. Nurse ka before you marry Daddy. It's perfect. Bumagsak ang tiyan ko. Harlo, I haven't worked as a nurse in over 4 years. Nagbago ang medisina. I wouldn't even know how to. It's not medical nursing, Mom. It's more like companionship, helping with daily activities. You can do that. Nag-scroll na siya sa phone niya. Nakontak ko na sila. May interview ka bukas. Dahan-dahan akong tumayo, ang mga ceramic shards pa rin ang tumatama sa palad ko. At kung hindi ko makuha ang trabaho? Sa wakas ay tumingin sa akin si Harlo, at nakita ko ang sagot ko sa kanyang mga mata bago siya nagsalita. Kung gayon, kailangan mong humanap ng ibang matitirhan. Paumanhin, inay, ngunit hindi kita kayang buhatin magpakailanman. Kinaumagahan, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa labas ng isang mansyon na mukhang bagay sa isang pelikula. Ang driveway lang ay mas mahaba kaysa sa dati naming kalye. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinindot ang doorbell at iniisip ko kung paano naging ganito ang buhay ko. Sa edad na 68, nag-a-apply ako ng trabahong hindi ako kwalipikado dahil pinalayas ako ng sarili kong anak. Isang mabagsik na babae na nasa edad 50 ang edad ang sumagot sa pinto. Rack Thompson, I'm Patricia, Jim Hawthorne's house manager. Please come in. Ang loob ng bahay ay mas nakakatakot kaysa sa labas, mga marmol na sahig, mga kristal na chandelier, mga likhang sining na malamang na mas mahal kaysa sa ginawa ko sa aking buong karera sa pag-aalaga. Dinala ako ni Patricia sa mga pasilyo na mailinya ng mga larawan ng mga taong mukhang hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pera sa isang araw sa kanilang buhay. And Hawthorne needs assistance with most daily activities, paliwanag ni Patricia habang naglalakad kami.
Siya ay paralisado mula sa baywang pababa, kasunod ng isang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Kasama sa posisyon ang silid at pagkain, kasama ang isang napakagandang sweldo. Huminto kami sa labas ng isang set ng double doors. Bago tayo pumasok, dapat kong babalaan ka, maaaring mahirap si Amy Hawthorne. Siya ay nagkaroon ng 17 tagapag-alaga sa nakalipas na 2 taon. Lumubog ang puso ko. 17 tagapag-alaga. Ano bang pinasok ko? Binuksan ni Patricia ang mga pinto upang ipakita ang isang napakalaking library na may mga floor-to-ceiling na bintanang tinatanaw ang perpektong manicured na hardin. At doon, sa isang wheelchair sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang lalaking may pilak na buhok at ang uri ng malalakas na katangian na tiyak na nakapipinsala noong siya ay bata pa. Hilda Hawthorne, ito si Hilda Thompson, ang kandidatong napag-usapan natin. Inikot niya ang kanyang wheelchair patungo sa amin at naramdaman ko ang kakaibang sensasyon na bumalot sa akin. Ang kanyang mga mata ay asul, ang uri ng malalim na asul na makikita mo lamang sa mga lumang litrato o kupas na alaala. Nang magtama ang tingin niya sa akin, may kung anong kumislap sa mukha niya, recognition, confusion, hindi ko masabi. Elrek Thompson. Ang kanyang boses ay malalim, kultura, na may isang pahiwatig lamang ng isang bagay na hindi ko mailagay. Please, upo ka. Ibinaba ko ang sarili ko sa upuan sa tapat niya, pilit na binabaliwala ang pagtibok ng puso ko. May kung ano sa mukha niya, sa paraan ng pagtitig niya sa akin, na nagpasikip sa dibdib ko sa emosyong hindi ko mapangalanan. Sinabi sa akin ni Patricia na ikaw ay isang nurse, sabi niya. Pero hindi mawala ang mga mata niya sa mukha ko. Para akong pinag-aaralan niya, may hinahanap. Yes, sir. Many years ago, before married, mas lumakas ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. At ang iyong asawa ay namatay kamakailan. Hindi ito tanong. I'm sorry sa pagkawala mo. Salamat. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay ko, suot pa rin ang singsing ni Dante. Naging mahirap. Nang muli akong tumingala, nakatitig pa rin sa akin si Terence Hawthorne with that intense, almost desperate expression. Nagkita na ba tayo dati, Gilbert Thompson? There's something about you that seems familiar. Nanlamig ang dugo ko. Pinilit ko umiti ng matino. Hindi sa tingin ko, Dimit Hawthorne. Sigurado ako na maaalala ko. Ngunit kahit na sinabi ko ito, ang mga kampana ng alarma ay tumutunog sa aking ulo dahil may isang bagay na pamilyar sa kanya, masyadong isang bagay tungkol sa hugis ng kanyang bibig. Ang paraan ng kanyang pagtagilid ng kanyang ulo kapag siya ay nagsasalita. Isang bagay na nagpanginig sa mga kamay ko at napabuntong hininga. Baka hindi, bulong niya. Pero mukhang hindi siya kumbinsido. Sabihin mo sa akin, Gilbert Thompson, bakit gusto mo ang posisyon na ito? Ang matapat na sagot ay na ako ay desperado, na ang aking anak na babae ay pinalayas ako, at wala akong ibang mapupuntahan, na sa 68, ako ay masyadong matanda at pagod na upang magsimulang muli. Pero wala akong choice. Sa halip, sinabi ko, naniniwala ako sa pag-aalaga sa mga tao. Laging mayroon ako. May kung anong lumambot sa kanyang ekspresyon. At hindi ka natatakot sa mga mapaghamong sitwasyon. Naisip ko ang malamig na mga mata ni Harlow, ang tungkol sa paglilinis ng aking basag na tasa ng kape habang ang aking anak na babae ay nanonood, tungkol sa pagtulog sa guest room ng aking sariling tahanan dahil lumipat na si Harlow sa master bedroom. Hindi, sir, hindi ako natatakot. Dahan-dahang tumango si Terence. Patricia, bibigyan mo ba kami ng sandali na mag-isa? Pagkaalis ni Patricia, pagsara ng mga pinto sa likod niya, hinila ni Terence ang upuan niya palapit sa upuan ko. Elrek Thompson, I'm going to be frank with you. I am not an easy man to work for. I'm demanding, particular, and I don't suffer full gladly. But if you take this position, you'll treated with respect and pay well. Very well. Pinangalanan niya ang isang sweldo na nagpagulo sa aking ulo mas maraming pera kaysa sa kinikita ni Dante sa kanyang pinakamahusay na taon. Gayunpaman, patuloy niya, I need someone I can trust, someone who won't chismis about these personal affairs or treat me like an invalid. Can you be that person? Napatingin ako sa mga asul na mata na iyon at muling naramdaman ang kakaibang pagkislap ng pagkilala. Dimit Hawthorne, kaya ko. Mabuti.
Inabot niya ang kamay niya para makipagkamay sa akin, at nang magdikit ang mga daliri namin, nakaramdam ako ng kuryente na walang kinalaman sa static. Welcome to In My Home, Hilda. Ang paraan ng pagbigkas niya sa aking pangalan, malambot at halos magalang, ay nagpalundag sa aking puso. Mabilis kong binawi ang kamay ko, sinasabi sa sarili ko na nag-imagine ako ng mga bagay-bagay. Ako ay isang balo, alang-alang sa Diyos, isang lola. Wala akong pakialam sa lalaking ito. Ngunit sa pagpapakita sa akin ni Patricia sa aking quarters mamaya ng gabing iyon, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang buhay ko ay biglang nagbago na hindi ako handa at ang paraan ng pagtingin sa akin ni Terence Hawthorne, na parang nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan, ay nagpaisip sa akin kung matutuklasan ko na ba ang isang bagay na ginugol ko sa 48 taon na sinusubukang kalimutan. Ang unang linggo ko sa mansyon ng Hawthorne ay parang nakatira sa isang magandang bilangguan. Ang silid na itinalaga sa akin ni Patricia ay mas malaki kaysa sa buong apartment namin ni Dante, kumpleto sa sarili nitong upuan at banyong kumikinang na parang isang bagay mula sa isang luxury hotel. Ngunit tuwing umaga pagkagising ko, nararamdaman ko ang durog na bigat ng aking bagong realidad. Sa edad na 68, isa akong live-in servant. Si Terence ay eksakto tulad ng binala ni Patricia, mapilit, partikular, at may matalas na dila kapag ang mga bagay ay hindi ginawa ayon sa kanyang mga detalye. Gusto niya ang kanyang kape sa umaga sa eksaktong 7 oras 15 minuto, hindi 7 oras 20 minuto. Ang kanyang mga pahayagan ay kailangang ayusin sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang kanyang schedule ng gamot ay mahigpit, at tulungan ako ng Diyos kung nahuli man ako ng 1 minuto. Ngunit may mga sandali, tahimik na sandali, sa pagitan ng kanyang mga utos at pamumuna, na mahuhuli ko siyang nanonood sa akin, na may ganoon ding matinding ekspresyon mula sa aming unang pagkikita, na para bang sinusubukan niyang lutasin ang isang palaisipan na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon. Hilda, sabi niya noong Huwebes ng umaga habang inaayos ko ang kanyang breakfast tray, that's an unusual name. Family name. Tumigil ako sa paghiwa ng suha niya. Pangalan ng lola ko. German siya. Aleman, paulit-ulit niyang pag-iisip. At saan ka lumaki? Here and there. Pinananatiling neutral ang boses ko, pero bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Ang aking ama ay lumipat sa paligid para sa trabaho. Ito ay hindi ganap na kasinungalingan. Madalas kaming lumipat, bagamat hindi para sa trabaho, tulad ng pagtakas sa mga pinagkakautangan at mga utang ng tatay ko sa pagsusugal. Ngunit ang ilang mga alaala ay mas mabuting iwanang nakabaon. Nang hapong iyon, habang nakaidlip si Terence, sa wakas ay na-unpack ko na ang 3 kahon na hinayaan ni Harlow na kunin sa bahay. Karamihan sa mga ito ay praktikal na mga bagay, mga damit, ilang mga libro, ang aking kahon ng alahas. Ngunit sa ilalim ng huling kahon, na nakabalot sa tissue paper, ay isang bagay na halos nakalimutan ko na mayroon pa rin ako, ang aking mga lumang photo album. Inimpek ko ang mga ito nang hindi nag-iisip, marahil dahil nakaupo sila sa aking nightstand, pagkatapos kong tingnan ang mga ito sa mga unang malungkot na gabi pagkatapos ng libing ni Dante. Ngayon, nakaupo sa eleganteng upuan sa tabi ng bintana ng aking kwarto, hinubad ko ang mga ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang unang album ay mula sa aking kasal kay Dante, ang aming mga larawan sa kasal, mga larawan ni Baby Harlow, mga bakasyon sa pamilya, isang buhay ng maingat, kagalang-galang na mga alaala. Itinabi ko iyon at inabot ang mas matanda, ang bihira ko nang tingnan. Ang takip ay kupas na asul na katad, basag sa mga sulok. Nasa loob ang mga larawan ng aking buhay bago si Dante, bago ang kasal at pagiging ina, at ang maingat, kontroladong pag-iral na binuo ko para sa aking sarili. Ang mga unang ilang pahina ay sapat na inosente, graduation sa high school, mga kaibigan ko sa nursing school, mukhang bata at may pag-asa ang mga magulang ko. Pero habang binubuklat ko ang mga pahina, bumibilis ang paghinga ko. Doon, sa pahina 12 ay isang larawan na nagpatagilid sa mundo. Ako ay 20 taong gulang sa larawan, nakasuot ng dilaw na sundress na tinahi ko mismo. Mahaba at maitim ang buhok ko, hinila pabalik gamit ang isang laso. Natawa ako sa sinabi ng photographer na pabalikwas ang ulo ko sa sobrang saya. At nakatayo sa tabi ko, ang kanyang braso sa aking baywang at ang kanyang mukha ay lumiwanag sa uri ng ngiti na nakakatunaw ng mga puso,
ay isang binata na may maitim na buhok at mapangwasak na asul na mga mata, si Terry Hawthorne. Nanginginig ang kamay ko kaya muntik ko nang mabitawan ang album. Si Terry, hindi si Terence. Si Terry, na mahilig sa jazz music at chocolate ice cream at ang hitsura ko sa dilaw na damit na iyon. Si Terry, na nangako na pakasalan ako sa sandaling makuha niya ang kanyang kapalaran. Si Terry, na nagpaalam sa akin sa isang platform ng tren 48 taon na ang nakakaraan at hindi na bumalik. Tinitigan ko ang litrato hanggang sa uminit ang aking mga mata, sinusubukang ipagkasundo ang binata sa larawan sa lalaking pilak ang buhok sa wheelchair sa ibaba. Ang mga tampok ay pareho, ang mga aristokratikong cheekbones, ang malakas na panga, ang mga mata na tila nakikita ng diretso sa iyong kaluluwa. Ngunit si Terry ay naging mainit, madamdamin, puno ng mga pangarap at ligaw na plano para sa aming hinaharap na magkasama. Itong si Terence Hawthorne ay malamig, kontrolado, bitter. Ano ang nangyari sa pagbabago ng isa sa isa? Binuklat ko ang pahina gamit ang nanginginig na mga daliri at nakakita ng higit pang mga larawan. Kami ni Terry sa County Fair, nagbabahagi ng cotton candy. Tinuturuan ako ni Terry na sumayaw sa aking maliit na apartment habang ang aking matandang kapitbahay ay nabubunggo sa kisam. Nakaupo kami ni Terry sa tabi ng lawa, ang ulo ko sa balikat niya. Pareho kaming mukhang naniniwala na kaya ng pag-ibig ang anumang bagay. Ang huling larawan sa serye ay kuha noong umaga na umalis siya. Nakatayo kami sa platform ng tren, ang kanyang maleta sa kanyang paanan. Umiiyak ako. Naalala ko ang araw na iyon na may masakit na kalinawan ngayon at kinulong niya ang aking mukha sa kanyang mga kamay, nangako sa akin na babalik siya sa loob ng 2 taon, sapat na mayaman upang ibigay sa akin ang lahat ng nararapat sa akin. I'm going to make something of myself, Hilda, sabi niya, puno ng emosyon ang boses. Magtatayo ako ng imperyo at pagkatapos ay babalik ako para sa iyo. Hihintayin mo ba ako? At nangako ako na gagawin ko. God help me, sinadya ko. Ngunit ang 2 taon ay naging 3 pagkatapos ay 4. Ang kanyang mga liham ay naging kalat-kalat pagkatapos ay ganap na tumigil. Nakarinig ako ng mga chismis na naging malaki na siya sa real estate, ngunit noon pa lang, nakilala ko na si Dante. Matamis, matatag na si Dante, na minahal ako ng walang kondisyon, na hindi kailangang sakupin ang mundo para patunayan ang kanyang halaga. Ikinasal ako kay Dante 6 na buwan bago si Terence, ay nakapagbalita na uwi na siya. Naroon pa rin ang sulat, nakatago sa likod ng huling litrato. Hinugot ko ito gamit ang nanginginig na mga daliri, kahit na alam ko ang bawat salita sa puso. Si Dearest Hilda, simula nito sa matapang niyang sulat kamay. Nagawa ko na. Lahat ng ipinangako ko sa iyo at higit pa. Uwi na ako sa susunod na buwan at pagkatapos ay maaari na nating simulan ang ating buhay na magkasama. Nakabili na ako ng bahay natin at hindi na ako makapaghintay na dalhin ka sa threshold bilang asawa ko. Lahat ng pagmamahal ko, lahat ng pangarap ko, lahat ng bukas ko ay sa iyo. Forever yours, Terry. Ang liham ay napetsahan 3 linggo pagkatapos ng aking kasal kay Dante. Idiniin ko ang sulat sa aking dibdib at naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mukha. Sa lahat ng mga taon na ito, nakumbinsi ko ang aking sarili na nakalimutan na ako ni Terry, na ang kanyang mga pangako ay mga walang laman na salita ng isang binata na lasing sa sarili niyang mga ambisyon. Ngunit tinupad niya ang kanyang salita. Bumalik siya para sa akin. Naging pag-aari na ako ng iba. Isang mahinang katok sa aking pintuan ang nagpatalon sa akin. Mabilis kong inilagay ang album at sulat sa ilalim ng unan at pinunasan ang aking mga mata. Pumasok ka na. Pumasok si Patricia na may pag-aalala. Rhett Thompson, Gilbert Hawthorne is asking for you. Mukhang nabalisa siya. Hinaplos ko ang buhok ko at sinundan si Patricia pababa ng hagdan, Gilbert heart hammering against ribs. Naalala kaya niya? Iyon ba ang dahilan kung bakit niya ako pinagmamasdan ng mabuti? Nadatnan ko si Terence sa study niya, nakatingin sa labas ng bintana sa garden. Nang marinig niya ang mga yabag ko, inikot niya ang kanyang wheelchair, at may nakita akong kakaiba sa kanyang ekspresyon, hindi ang malamig na kontrol na nakasanayan ko na, ngunit isang bagay na hilaw, mas mahina. Hilda, mahina niyang sabi, may itatanong ako sa iyo, at kailangan kong sabihin mo sa akin ang totoo. Ikinawit ko ang aking mga kamay sa aking harapan upang itago ang kanilang panginginig.
Siyempre, Dimit Hawthorne. Nakapunta ka na ba sa Millbrook? It's a small town about 2 hours north of here. Napabuntong hininga ako. Ang Millbrook ay kung saan ako lumaki, kung saan ko nakilala si Terry, kung saan ako umibig sa unang pagkakataon. Hindi ako sigurado pagsisinungaling ko. Ngunit pinagtaksilan ako ng boses ko. Pinag-aralan ni Terence ang mukha ko with those piercing blue eyes. May kainan doon, Murphy's, I think it was called, at isang maliit na lawa na pinupuntahan ng mga kabataan tuwing linggo ng hapon. Naramdaman ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ko. Murphy's Diner, kung saan binili ako ni Terry ng cherry coke at sinabihan ako ng mga biro na nagpatawa sa akin hanggang sa sumakit ang tagiliran ko, ang lawa kung saan niya ako unang hinalikan sa ilalim ng kanopi ng mga bituin. Hawthorne, sa tingin ko marahil ay pinagkakaguluhan mo ako sa iba. Pero kahit nasa sinabi ko, nakikita ko sa mga mata niya na hindi siya naguguluhan. Ang maskara ng malamig na kontrol ay dumudulas, na nagpapakita ng lalaking minsan kong minahal sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Siguro, mahina niyang sabi, ngunit hindi mawala ang kanyang tingin sa mukha ko. Siguro ako. Nang tumalikod na ako para umalis, narinig ko siyang bumulong ng isang bagay na halos mabaluktot ang aking mga tuhod, yellow dress. You always look beautiful in yellow. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang batang mukha ni Terry sa mga litratong iyon, naririnig ang kanyang boses na nangangakong babalik para sa akin. At sa ibaba, ang lalaking naging siya ay malamang nagising din, pinagsasama-sama ang parehong mga alaala na dumudurog sa aking puso. Pagsapit ng umaga, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko napigilang magpanggap. Kinakain ako ng charade ng buhay, at malinaw na mas naaalala ni Terry, sa bawat araw. Mas mabuting harapin ang katotohanan ng dahan-dahan kaysa hayaan itong sirain tayong dalawa. Natagpuan ko siya sa conservatory, nagbabasa ng morning paper. Ang sinag ng araw na dumadaloy sa mga dingding na salamin ay sumalo sa pilak sa kanyang buhok, at saglit, nakita ko ang magkabilang bersyon niya na nakapatong, ang binata na puno ng mga pangarap at ang matagumpay, malungkot na lalaki na magiging siya. Magandang umaga, Dimit Hawthorne. Inilapag ko ang kanyang kape kung saan eksakto kung saan niya ito nagustuhan, ang aking mga kamay ay nakakagulat na tumatayo. Hilda, tumingala siya mula sa kanyang papel, at nakita ko ang pagkahapo sa mga asul na mata na iyon. Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi, matapat kong sabi. Ikaw ba? Isang multo ng ngiti ang dumampi sa kanyang labi. Hindi, iniisip ko tuloy ang mga dilaw na damit at cherry coke sa Murphy's Diner. Napabuntong hininga ako. Wala nang saysay na itanggi pa ito. Masyadong matamis ang cherry coke. Palagi mong sinasabi na kumuha ako ng vanilla, pero matigas ang ulo ko. Ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata, at nang muli niyang idilat ang mga ito, matingkad ang mga ito sa hindi maalis na mga luha. Hilda Marie Brennan. Sinuot mo ang locket ng lola mo at may galos ka sa kaliwang tuhod dahil sa pagkahulog mo sa bisikleta mo noong ikaw ay 8. Automatikong hinawakan ko ang lalamunan ko kung saan nakapatong ang locket. Binigyan mo ako ng singsing, isang maliit na pilak na banda na may pangako na balang araw ay papalitan mo ito ng mga diamante. Nasa akin pa rin ito. Halos pabulong lang ang boses niya. Dala ko ito sa loob ng 48 taon. Nagkatitigan kami sa kabuuan ng espasyong naghihiwalay sa amin, hindi lang ilang talampakan ang pagitan ng kanyang wheelchair at kung saan ako nakatayo, kundi ang mga dekada ng iba't ibang buhay, iba't ibang pagpipilian, iba't ibang uri ng pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka? Tanong niya. Napasubsob ako sa upuan sa tapat niya, biglang naramdaman ang bawat isa sa aking 68 taon. Kasi natakot ako. Kasi hindi na ako yung babaeng naaalala mo. Kasi napabuntong hininga ako, kasi hindi rin ikaw yung boy na naaalala ko. Dahan-dahang tumango si Terence. Noong bumalik ako at nalaman kong pinakasalan mo si Dante Thompson, gusto kitang kamuhian. Sinabi ko sa sarili ko na hindi mo talaga ako mahal, na naghihintay ka lang ng mas mabuting sumama. Hindi totoo yan. Ang mga salita ay lumabas ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. I waited, Terry. I waited until I couldn't wait anymore. Your letter stopped coming, and I thought, pinunasan ko ang luha, akala ko nakalimutan mo na ako.
Hindi ako tumigil sa pagsusulat, tahimik niyang sabi. Ngunit kinumbinsi ako ng mga kasosyo ko sa negosyo na pipigilin ako ng isang maliit na bayan na babae. Hinarang nila ang aking mga sulat, sinabi sa akin na naka-move on ka na. Sa oras na napagtanto ko kung ano ang kanilang ginawa, kasal ka na. Ang kalupitan nito ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Sa lahat ng mga taon ng pag-iisip, ng pakiramdam na inabandona, kung kailan sinubukan ni Terry na maabot ako sa buong panahon. Naghara ko ng private investigator para subaybayan ka, patuloy ni Terence. I know it sounds terrible, but needed to know na masaya ka. Alam ko noong ipinanganak si Harlow, noong lumipat ka sa bahay sa Maple Street, noong na-promote si Dante sa bangko. Alam ko pa nga noong nagkasakit siya. Napatitig ako sa kanya, gulat na gulat. 48 years mo na akong pinagmamasdan sa malayo. I never interfered, never tried to contact you. Kailangan ko lang malaman na okay ka lang. Dumukot siya sa bulsa ng jacket niya at inilabas ang isang maliit na velvet box. At patuloy akong umaasa na balang araw, kahit papaano, ibabalik ka sa akin ng tadhana. Nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kahon upang ipakita ang pilak na singsing na ibinigay niya sa akin noong mga nakaraang taon, ang ibinalik ko sa kanya ng luhaan isang araw bago ang aking kasal, na hindi nakayanan na suotin ang pangako ng ibang lalaki habang ipinangako ang aking buhay kay Dante. Iningatan mo, bulong ko. Iningatan ko ang lahat, bawat larawan, bawat sulat na isinulat mo sa akin, bawat alaala, tumingin siya sa singsing. I never married Hilda. I told myself it was because it was too focused on business. But the truth was simpler than that. No one else was you. Ang bigat ng kanyang mga salita ay pumagitna sa amin na parang isang bato na bumabagsak sa tubig na matahimik, 48 taon ng kalungkutan, ng pagbuo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso, ng pagmamasid sa babaeng mahal niya na nabubuhay sa kanyang buhay na may kasamang iba. Terry, hindi ko alam ang sasabihin ko. Paano ka hihingi ng paumanhin sa habang buhay na paghihiwalay na wala sa inyo ang pinili? Hindi kita sinisisi, mabilis niyang sabi. You made the right choice. Dante was a good man. He loved you the way you deserve to be loved, and he was there when it can't be. I've made peace with that. Meron ka ba? Mahinang tanong ko, dahil ang lalaking pinagtatrabahuhan ko nitong mga nakaraang linggo ay parang walang katahimikan. Umigting ang panga ni Terence. Binago ako ng aksidente. 5 taon na ang nakararaan, pinanghahawakan ko pa rin ang pantasya na baka balang araw ay magkita tayong muli, na baka magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay nagising ako sa isang hospital bed, aralisado mula sa baywang pababa, at napagtanto ko kung gaano ako katanga. Ano ang maiaalok ko sa iyo ngayon? Isang sirang lalaking naka-wheelchair. Tumigil ka. Napatayo ako bigla, nag-aalab ang galit sa dibdib ko. Just stop. Do you think I'm so shallow that your legs matter more than your heart? Do you think I'm the kind of woman who would turn away from someone care about because they needed help instead of able to give it? Mukha naman siyang nagulat sa kabangisan ko. Hilda, I loved you, Terry. Not your potential fortune, not your grand plans for the future. I loved the boy who bring me wildflowers because he cannot afford roses, the boy who held me when cried about the father's drinking, the boy who believed in dreams so fiercely that I could not help but believe in them, too. Umiiyak ako ngayon, 48 taon ng pinipigilang emosyon na bumubuho sa akin na parang tubig sa isang sirang dam. At kung ang batang iyon ay nasa isang lugar pa rin, kung gayon ang lahat ay mga detalye lamang. Inabot ni Terence ang kamay ko at hinayaan ko siyang kunin. Ang kanyang mga daliri ay mas matanda na ngayon na may marka ng mga batik sa edad at mas manipis kaysa sa naalala ko, ngunit ang kanyang pagpindot ay nagpadala pa rin ng kuryente sa aking mga ugat. Nandito pa rin siya, tahimik niyang sabi, nakalibing sa ilalim ng maraming kapaitan at pagkabigo, ngunit narito pa rin. Ang tanong, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng conservatory sa buhay ng karangyaan na binuo niya sa paligid niya. Pagkatapos ay ibinalik ko ang tingin sa kanyang mukha, naghahanap ng sagot sa isang tanong na natatakot kong itanong. Masaya ka ba, Terry? Masaya ka talaga? Matagal siyang natahimik. Naging matagumpay ako. Iginagalang ako.
Mas marami akong pera kaysa kaya kong gastusin sa loob ng 10 buhay. Huminto siya. Pero masaya? Hindi. Parang hindi ako naging tunay na masaya simula noong araw na iniwan kita sa platform ng tren na iyon. Kung gayon, siguro, maingat kong sabi, panahon na para ihinto ang pagpaparusa sa ating mga sarili para sa mga pagpili na ginawa natin noong tayo ay magkaibang tao. Siguro oras na para makita kung ano ang mabubuo ng mga taong tayo ngayon. Inilapit ni Terence ang kamay ko sa labi niya at marahan itong hinalikan. Would you be willing to be our side? Not as the nurse, but as whatever we could be to each other. Naisip ko si Harlow tungkol sa malamig na bahay kung saan hindi na ako welcome. Naisip ko ang malungkot na apartment na pinaplano kong hanapin, ang tungkol sa paggastos ng mga natitirang taon ko sa pag-iisa. Pagkatapos ay tiningnan ko ang lalaking minahal ako ng tapat sa loob ng halos 5 dekada, kahit sa malayo. Bulong ko. Gusto kong subukan. Ngunit kahit na umalis ang mga salita sa aking mga labi, alam kong hindi magiging madali ang aming landas. May sasabihin sana si Harlow tungkol sa kaayusan na ito at nag-alinlangan ako na ito ay magiging pagbati. Ang aking anak na babae ay hindi kailanman inaprubahan ng anumang bagay na nag-aalis ng pansin sa kanyang sariling mga pangangailangan at tiyak na hindi siya papayag na ang kanyang ina ay muling mahahanap ang pag-ibig. Ang pag-iisip ng pagharap sa reaksyon ni Harlow ay nagkuyom ng aking tiyan sa pagkabalisa. Pero sa unang pagkakataon sa mga linggo, iba rin ang naramdaman ko, pag-asa. Siguro hindi pa huli ang lahat para sa pangalawang pagkakataon. 3 linggo pagkatapos ng aming pag-amin sa conservatory, hiniling ako ni Terry na lumipat sa master wing ng bahay, hindi bilang kanyang tagapag-alaga, kundi bilang kanyang kasama. Parang kakaiba ang salitang iyon sa aking dila ng paulit-ulit ko sa aking sarili. Kasama. Ito ay tunog na mas makabuluhan kaysa sa empleyado, ngunit hindi lubos na nagbubuklod tulad ng mga salitang dati nating pinangarap na gamitin. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi niya sa hapunan sa mas maliit na silid-kainan na sinimulan naming gamitin sa halip na ang formal. Ngunit, Hilda, gusto kong malaman mo na hindi ito tungkol sa kaginhawahan o kalungkutan. Ito ay tungkol sa buhay na dapat ay nabubuhay ako noon pa man. Inilapag ko ang tinidor ko, biglang nawala ang gana ko. Terry, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Harlow. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi niya alam kung sino ka. Nang mahanap niya ang trabahong ito para sa akin, nakakita lang siya ng mga dollar signs, isang mayamang lalaki na nangangailangan ng pangangalaga, isang ina na gusto niyang lumabas sa kanyang bahay. Wala siyang ideya tungkol sa ating kasaysayan. Dahan-dahang tumango si Terry. At sa tingin mo, magkakaproblema siya sa arrangement natin? Natawa ako pero walang katatawanan. Pinalayas ako ng aking anak 3 linggo pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Eksaktong 2 bagay ang inaalala niya, ang kanyang sariling kaginhawahan at ang pera ng ibang tao. Kapag nalaman niyang nakatira ako dito bilang higit sa upahang tulong, ipagpalagay niyang ako ang habol sa iyong mana. Ikaw ba? Tahimik na tanong ni Terry. Gulat akong napatingin sa kanya. Paano mo naman natanong yan? Matagal na kasi ang 48 years, Hilda. People change. And in by wealth, he gestured around the elegant dining room. It has a way of change how people see me. Napatayo ako bigla, sumakit sa akin na parang talim ng kutsilyo. Kung iyan ang tingin mo sa akin, marahil ito ay isang pagkakamali. Umupo ka. Malumanay ngunit matatag ang boses niya. Please. I had to ask. Nasunog ako dati ng mga taong nagsasabing mahal nila ako, pero in love talaga sa bank account ko. I needed to hear you say it, T. Nanatili akong nakatayo, naka-cross arms. Say what? Na ayaw ko ng pera mo? Na nandito ako dahil sa kung sino ka, hindi kung ano ang meron ka? Dapat hindi ko na sinabi. Dapat alam mo. Inabot ni Terry ang kamay ko, pero humiwalay ako. Tama ka. I should. And deep down, I do but, Hilda, you have to understand, when you have this much money, you start to question everyone's motives, even the people you love most. Naramdaman kong bahagyang nabura ang galit ko. Ganyan ba talaga ang buhay mo all these years? Not trusting anyone. Medyo. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya.
Ito ay isang malungkot na paraan upang mabuhay, ngunit ito ay tila mas ligtas kaysa sa masaktan muli. Umupo ako pabalik, pinag-aaralan ang kanyang mukha, ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata, kung paano bumababa ang kanyang bibig sa mga sulok. Ito ang ginawa sa kanya ng tagumpay na walang pag-ibig. Ginawa siyang isang kahina-hinala, nakahiwalay na tao na nagtatanong kahit na ang pinakadalisay na damdamin. For the record, mahinang sabi ko, I don't want your money. I want you to leave every penny to charity if it makes you happy. I have my social security and a small pension from the hospital where I worked before Harlow was born. It's not much, but I've lived on less. Bumaha ang kaginhawahan sa kanyang mga tampok. I'm sorry, kailangan kong magtanong. Huwag kang humingi ng tawad. Kinuha ko ang tinidor ko at kinagat ang salmon na inihanda ni Patricia. Ngayon, tungkol kay Harlow, sabi ko. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, manggugulo siya. I need you to be prepared for that. Tumigas ang ekspresyon ni Terry. Anong klaseng gulo? She'll probably demand to know what your intentions are. She might threaten to sue, claim I'm taking advantage of you. She might even tear aside to have me removed from the house. Hayaan mo siyang subukan. Dala ng kanyang boses ang bakal na nagtayo ng kanyang business empire. Ito ang bahay ko, Hilda. Walang nagsasabi sa akin kung sino ang maaari at hindi ko imbitahang tumira rito. Nais kong ibahagi ang kanyang pagtitiwala, ngunit mas kilala ko ang aking anak na babae kaysa sa kanya. Maaaring maging malupit si Harlow kapag nakaramdam siya ng pananakot at tiyak na makaramdam siya ng pananakot sa pag-unlad na ito. Tumunog ang phone ko, naputol ang pag-iisip ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Harlow at kumulo ang tiyan ko. Speak of the devil, I murmured, ipinakita kay Terry ang display. Sagutin mo, sabi niya. Tapusin na natin ito. Nag-swipe ako para tanggapin ang tawag. Hello, Harlow. Nanay. Matigas ang boses niya na halos hindi makontrol ang galit. Nakaroon ako ng pinakakawili-wiling pag-uusap kay M.S. Patterson mula sa simbahan. Sinabi niya na nakita kanya sa grocery na may kasamang lalaking naka-wheelchair at pamilyar ka sa kanya. Pumikit ako. Sa isang bayan na ganito kalaki, syempre, may makakakita sa amin at magre-report pabalik kay Harlow. Magkasama kaming pumunta ni Terry sa palengke kahapon at pinilit niyang bumili ng mga sangkap para sa chocolate cake na binanggit kong nawawala mula sa aking pagkabata. Sa sinumang nanonood, malamang na mas naging intimate kami kaysa sa employer at empleyado. His name is Terence Hawthorne, maingat kong sabi. Siya ang lalaking pinagtatrabahuhan ko. Magtrabaho para sa o magtrabaho sa? Tumulo ang boses ni Harlow sa paratang. Dahil sabi ni M.S. Patterson, mukhang napaka-cozy niyong dalawa para sa isang profesional na relasyon. Iminwestra ni Terry ang telepono at umiling ako. Ito ang aking laban upang labanan. Harlow, I'm 68 years old. I think I'm capable of conducting myself appropriately. Natutulog ka ba sa kanya? Parang sampal na tinamaan ako ng mataray na tanong. Walang kinalaman iyan. It is if you're embarrassing our family name. Dad is not even cold in the ground, and you're already throwing yourself at the first rich man who shows you attention. Bumaha sa akin ang mainit na galit. How dare you? 2 months nang wala ang tatay mo at nagdalamhati ako sa kanya ng maayos. Pero hindi ako patay, Harlow. I'm allowed to have companionship. Pagkasama? Malamig na tawa ni Harlow. Iyan na ba ang tinatawag nating gold digging ngayon? Namutla na sa galit ang mukha ni Terry. Mas pilit niyang sininyasan ang telepono at sa pagkakataong ito ay inabot ko ito sa kanya. Ineth Thompson, sabi niya, ang kanyang boses ay arctic. Ito si Terence Hawthorne. Sa tingin ko may mga bagay na kailangan mong maunawaan. Naririnig ko sa telepono ang nakakagulat na pananahimik ni Harlow. Tapos yung boses niya, biglang mas gumagalang. Ngunit Hawthorne, hindi ko na malaya na nandoon ka. Maliwanag. Ngayon, makinig kang mabuti dahil minsan ko lang ito sasabihin. Hindi gold digger ang nanay mo. Hindi siya nakakahiya kahit kanino at tiyak na hindi niya ako ibinabato. Kung mayroon man, ako ang humahabol sa kanya. Sir, sa tingin ko baka may hindi pagkakaunawaan. Ang tanging hindi pagkakaunawaan, putol ni Terry,
ay ang iyong paniniwala na mayroon kang anumang masasabi sa personal na buhay ng iyong ina. Siya ay isang nasa hustong gulang na babae na maaaring gumawa ng kanyang sariling mga desisyon tungkol sa kung sino ang makakasama niya. But she's vulnerable right now. She's grieving at baka hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang iyong ina ay isa sa pinakamalakas, pinakamalinaw na pag-iisip ng mga babae na nakilala ko. Ang katotohanan na hindi mo nakikita iyon ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa iyo kaysa sa kanya. Nagtagal ang katahimikan sa kabilang linya ng ilang segundo. Nang muling magsalita si Harlow, ang kanyang boses ay nagkaroon ng ibang kalidad, mas mahirap, mas nakakakalkula. Hawthorne, I appreciate your friendship with every mother, but I hope you understand the concern. Marami na siyang pinagdaanan lately, and I just want to make sure na hindi siya pinagsasamantalahan. Ang tanging tao na nagsamantala sa iyong ina kamakailan, tahimik na sabi ni Terry, ay ikaw. Isa pang katahimikan. Tapos boses ni Harlow, malamig na parang taglamig. Gusto kong makipagkita sa iyo, Jing Hawthorne, para pag-usapan ng maayos ang sitwasyong ito. Tumingin sa akin si Terry, nakataas ang kilay. Walang ganang tumango ako. Mas mabuting harapin ang ulong ito kaysa hayaan si Harlow na magluto at magplano ng pribado. Fine, sabi ni Terry. Bukas ng hapon, 2 oras. I'll be there. Binaba ni Harlow ang tawag ng walang paalam. Ibinalik ni Terry sa akin ang phone ko, ang kanyang panga ay nagninikip sa galit. Well, nangyari iyon tulad ng inaasahan. Napasubsob ako sa upuan ko, napagod bigla. She's going to tear aside to turn you against me. She'll make it sound like manipulated you, like planned this whole thing. Hayaan mo siyang subukan. Lumapit si Terry sa table at hinawakan ang kamay ko. Hilda, kailangan kong maunawaan mo ang isang bagay. Hindi ako nakaligtas sa 48 taon sa negosyo sa pamamagitan ng pagiging madaling manipulahin. At tiyak na hindi ko itinayo ang imperyong ito sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga tao na sabihin sa akin kung sino ang kaya ko at hindi ko kayang pakialaman. She can be very convincing when she wants to be. At maaari akong maging matigas ang ulo kapag kailangan ko. Pinisil niya ang kamay ko. Hindi ako tinatakot ng anak mo. Ang nakakatakot lang sa akin ay ang isipin na mawala ka ulit. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa aking kama, nakatitig sa kisame, natatakot sa paghaharap sa susunod na hapon. Alam kong darating si Harlow na armado ng mga argumento na idinisenyo upang mag-udyok sa pagitan namin ni Terry. Ipininta niya ako bilang isang desperado na balo na nabiktima ng isang malungkot na lalaking may kapansanan. Tatanungin niya ang aking mga motibo, ang aking tiempo, ang aking mismong karapatang humanap muli ng kaligayahan. Ngunit habang natutulog ako, pinanghawakan ko ang sinabi ni Terry. Ang nakakatakot lang sa akin ay ang isipin na mawala ka ulit. Bukas, malalaman ko kung totoo ba talaga iyon. Eksaktong 2 oras dumating si Harlow, nakasuot ng kanyang pinakamagandang itim na suit, na parang dumadalo siya sa isang business meeting kaysa bisitahin ang kanyang ina. Pinagmasdan ko mula sa bintana ang paglabas niya ng kanyang sasakyan, hinihimas ang kanyang palda at tinitingnan ang kanyang refleksyon sa side mirror. Kahit sa malayo, kitang-kita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga galaw, ang paraan ng pag-square niya sa kanyang mga balikat na parang isang sundalong naghahanda para sa labanan. Iginiit ni Terry na magkita kami sa kanyang pag-aaral, kaysa sa isa sa mas komportableng mga silid na upuan. Kung gusto niyang tratuhin ito tulad ng isang negosasyon sa negosyo, sabi niya, makikita natin siya sa mga tuntuning iyon. Ipinasok ni Patricia si Harlow at naramdaman ko ang pagkuyom ng aking tiyan habang ang mga mata ng aking anak na babae ay nagwawalis sa silid. Kinuha ang mga mamahaling kasangkapan, ang orihinal na likhang sining, ang napakalaking mesa ng mahogani na malamang na mas mahal kaysa sa mga sasakyan ng karamihan. Halos nakikita ko ang mga palatandaan ng dolyar na sumasalamin sa kanyang mga mag-aaral. Hawthorne, iniabot ni Harlow ang kanyang kamay na may nakasanayang grasya. Salamat sa pagpayag mong makipagkita sa akin. Saglit na nakipagkamay si Terry, neutral ang ekspresyon nito. Miss Thompson, please have the seat. Umupo si Harlow sa leather chair sa tapat ng desk ni Terry, naka-cross legs at nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Mukha siyang matagumpay na ahente ng real estate, lahat ng pinakintab na kumpiyansa at propesyonal na kagandahan.
Ang tanging nakikita ko lang ay ang pag-igting sa kanyang panga, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Sana maintindihan mo na nandito lang ako dahil sa pag-aalala ko sa nanay ko. Panimula niya, mainit ang boses na may maling sinseridad. Marami na siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, at nag-aalala ako na baka gumagawa siya ng mga desisyon batay sa emosyon kaysa sa lohika. At anong mga desisyon ang magiging mga iyon? Mahinang tanong ni Terry. Sumulyap si Harlow sa akin pagkatapos ay bumalik kay Terry. Well, itong living arrangement, for one. It's highly unusual for a caregiver to move into the employer's personal quarters. It raises questions about the nature of your relationship. Anong klaseng tanong? Nanatiling kalmado ang boses ni Terry, ngunit naririnig ko ang bakal sa ilalim. Mga tanong tungkol sa mga hangganan, tungkol sa naaangkop na propesyonal na pag-uugali. Bahagyang sumandal si Harlow. Hawthorne, I'm sure you're a lovely man, but Dinley mother is vulnerable right now. She's grieving. She's financially insecure, and she might be confusing gratitude with other feelings. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Harlow, tama na. Ayos lang, Hilda. Hindi inalis ni Terry ang kanyang mga mata sa aking anak. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ni Miss Thompson. Sinamaan ako ng tingin ni Harlow pagkatapos ay bumalik kay Terry nang may panibagong kumpiyansa. I'm saying that Dilay mother has always been somewhat impressionable. She sees the best in people, sometimes to her detriment. And in her current state, she might not be thinking clearly about the implications of this situation. Ang mga implikasyon ay kung ano, eksakto. Bueno, nariyan ang halatang pag-aalala tungkol sa kung ano ang iisipin ng mga tao. Isang balo na lumipat sa isang mayamang lalaki sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Mukhang hindi maganda. Ang boses ni Harlow ay may nag-aalala, nagmamalasakit na tono na nagpagapang sa aking bala. And then there's the question of what happens when this arrangement ends. May iwan na naman ba ang nanay ko sa kawalan? Kailangan pa ba niyang magsimula ulit? Sumandal si Terry sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga daliri ay nakatuntong sa kanyang harapan. Iyan ay mga kagiliw-giliw na punto. Sabihin mo sa akin, Miss Thompson, ano sa tingin mo ang makakabuti para sa iyong ina? Nagningning ang mga mata ni Harlow sa pag-aakalang nakahanap siya ng bukas. I think she should come home, back to her family where she belongs, where she can grieve well and make rational decisions about her future. And Gisay home, you mean the house na minana mo sa tatay mo, the house you ask her to leave. Nagkaroon ng biyaya si Harlow na magmukhang hindi komportable. That was a misunderstanding. I was emotional, dealing with Ethel's own grief. Of course, Jibai mother is always welcome in Isay home. Gaano katagal? Tahimik na tanong ni Terry. I'm sorry. Hanggang kailan magiging welcome ang nanay mo? Hanggang sa magdesisyon ka na naman na pabigat siya? Hanggang sa susunod na kailangan mo ng espasyo para sa sarili mong pamilya? Bahagyang dumulas ang maskara ni Harlow, tumambad sa ilalim ang nagkalkulang babae. Hawthorne, sa tingin ko ay hindi mo naiintindihan ang pagiging komplikado ng mga relasyon sa pamilya. Nako, naiintindihan ko. Parang talim ang tinig ni Terry sa kanyang mga salita. Naiintindihan ko na pinalayas mo ang iyong ina 3 linggo pagkatapos ilibing ang kanyang asawa sa loob ng 45 taon. Naiintindihan ko na binigyan mo siya ng ultimatum, magtrabaho o manirahan sa kalye. At naiintindihan ko na ang tanging dahilan kung bakit ka naririto ngayon ay dahil napagtanto mo na maaaring nakahanap siya ng mas mahusay kaysa sa iniaalok mo. Namula ang mukha ni Harlow. Hindi yan. Pinoprotektahan ko siya, tinuturuan siyang maging independyente sa pamamagitan ng paggawa sa kanyang walang tirahan. Hindi siya homeless. May mga opsyon siya, gaya ng... Galit na tumingin si Harlow sa pagitan namin ni Terry, malinaw na hindi inaasahan na ilalagay sa defensive. Siya, makakahanap sana siya ng apartment. Mayroon siyang social security, $800 sa isang buwan, tahimik na sabi ni Terry. Alam mo ba kung ano ang karaniwang upa sa lugar na ito, Gia Thompson? Bumuka at sumara ang bibig ni Harlow na parang isda na humihingal. $1,200, patuloy ni Terry. Para sa isang silid-tulugan na apartment sa isang disenteng kapitbahayan,
ang iyong ina ay magiging kulang ng $400 bawat buwan para lamang sa pabahay. Hindi kasama doon ang pagkain, mga kagamitan, mga gastusing medikal, o anuman sa iba pang mga gastos sa pamumuhay. Maaari siyang makahanap ng mas mura. Saan? Saang bahagi ng bayan? Handa kang hayaan ang iyong 68 taong gulang na ina na mamuhay sa kahirapan kaysa abalahin ang iyong sarili. Pinaghalong kasiyahan at lungkot ang pinanood ko sa palitan na ito. Kasiyahan dahil sa wakas ay may pinanagot si Harlo sa kanyang kalupitan, kalungkutan dahil ang isang tao ay kailangang maging isang estranghero kaysa sa sariling konsensya ng aking anak na babae. Mabilis na nag-crack ang professional composure ni Harlo. You don't understand. Gila mother, she's always been hard. High maintenance. Inaasahan niyang lahat na mag-aalaga sa kanya. Mataas na maintenance? Hindi ko na nagawang manahimik. Harlo, nagtrabaho ako ng 2 trabaho para makapagkolehiyo ka. Inalagaan ko ang tatay mo sa loob ng 5 taon ng paggamot sa cancer nang walang kahit isang reklamo. Inaalagaan ko ang iyong mga anak tuwing weekend ng libre, at hindi ako kailanman humingi sa iyo ng kahit ano maliban sa isang lugar upang magdalamhati ang aking asawa. You were smothering me, sumabog si Harlo, tuluyang nalaglag ang maskara niya. Palaging nakahover, palaging sinusubukang tumulong, palaging pinapadama sa akin na nagkasala sa pagkakaroon ng sarili kong buhay. Kaya pinalayas mo ako, mahinang sabi ko. Binigyan kita ng pagkakataong tumayo sa sarili mong paa kahit minsan. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Tumingin si Terry kay Harlo na may ekspresyon ng malamig na disgust na talagang napaatras siya sa kanyang upuan. Enid Thompson, sabi niya sa wakas, sa tingin ko tapos na tayo dito. Teka! Desperado na ang boses ni Harlo ngayon. You don't understand what you're getting into. Iva mother, she has expectations. She'll want marriage, security, legal protections. She's not just looking for companionship. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Terry. And what if she is looking for those things? What if I want to give them to her? Natahimik si Harlo. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ang iyong ina at ako ay parehong nasa hustong gulang na maaaring gumawa ng sarili naming mga desisyon tungkol sa aming relasyon. Kung ang relasyon na iyon ay mananatili sa tulad nito ngayon o umunlad sa isang bagay na higit pa ay wala sa iyong pag-aalala. May iba pa? Bahagyang pabulong ang boses ni Harlo. Inabot ni Terry ang kanyang desk drawer at inilabas ang isang maliit na velvet box, ang parehong kahon na ipinakita niya sa akin sa conservatory na naglalaman ng pilak na singsing mula sa aming kabataan. May kasaysayan kami ng nanay mo na nauna sa tatay mo, nauna sa iyo, nauna sa lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa buhay niya. Tinitigan ni Harlo ang kahon na parang makamandag na ahas. Anong uri ng kasaysayan? Yung uri na mahalaga, simpleng sabi ni Terry. Minsan naming minahal ang isa't isa, napakalalim. Pinaghiwalay kami ng mga pangyayari, ngunit hindi nila sinira ang aming naramdaman. At ngayon, 48 taon na ang lumipas, mayroon kaming pagkakataong makita kung ang mayroon kami ay sapat na upang makaligtas sa panahon at pagbabago. Kasal ang sinasabi mo. Flat ang boses ni Harlo, walang emosyon. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pamumuhay sa buhay na dapat sana ay nabuhay tayo noon pa man. Lumingon sa akin si Harlo, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit na hindi ko pa nakita. Ito ang dahilan kung bakit mo kinuha ang trabahong ito, hindi ba? Alam mo kung sino siya. Ikaw ang nagplano ng buong bagay na ito. Hindi, mariing sabi ko. Wala akong ideya na nandito si Terry nang sagutin ko ang listahan ng trabaho na iyon. Akala ko patay na siya o may asawa o nakatira sa kabilang panig ng mundo. Ang huling bagay na inaasahan ko ay mahanap siya sa wheelchair na iyon sa bahay na ito. Terry. May kamandag ang boses ni Harlo. Terry ang tawag mo sa kanya? That's the name, mahinahong sabi ni Terry. Terence ang tawag sa akin ng mga business associate ko. Terry ang tawag sa akin ng mga taong mahal ko. Napatayo bigla si Harlo, ang upuan niya ay kumamot sa matigas na sahig. This is insane. You're both insane. You think you can just pick up where you left off 48 years ago. You think you can erase an entire lifetime.
Hindi namin sinusubukang burahin ang anumang bagay, sabi ko. Sinusubukan naming bumuo ng bago mula sa natitira. Paano si Daddy? Paano ang kasal mo, ang pamilya mo, lahat ng binuo mo ng magkasama? Ang iyong ama ay isang mabuting tao, at minahal ko siya, ngunit si Terry ang aking unang pag-ibig. At ang ilang mga bagay ay hindi talaga nagtatapos. Napatingin si Harlow sa pagitan namin na may namumuong gulat. Ginagamit ka niya, Mom. Can't you see that? He's lonely and disabled, and you're convenient. Kapag napagod siya sa paglalaro ng bahay, lalabas ka na naman sa kalye. Tama na. Parang latigo ang boses ni Terry. Hindi ka magsasalita ng ganyan tungkol sa nanay mo sa bahay ko. Bahay mo. Tumawa ng mapait si Harlow. Pag-usapan natin ang bahay mo, ang pera mo, ang kapangyarihan mo. Iyon naman talaga, di ba? Binuksan muli ni Terry ang desk drawer at inilabas ang isang makapal na legal na dokumento. Dahil masyado kang nag-aalala tungkol sa pera, marahil ay dapat mong malaman na na-update ko na ang aking kalooban. Lahat ng pag-aari ko ay mapupunta sa kawanggawa, ang ospital ng mga bata, ang tirahan para sa mga walang tirahan, ang pundasyon ng pagliligtas ng mga hayop. Ang iyong ina ay hindi magmana sa akin kahit isang sentimo. Tinitigan ni Harlow ang dokumento, pumuti ang mukha. Ikaw ano? I told him to do it, mahina kong sabi. I don't want his money, Harlow. I never did. I want him. Isang bagay sa mukha ng aking anak ang gumuho noon, parang isang gusaling biglang natanggal ang suporta nito. Para sa isang sandali, siya ay nagmukhang maliit na batang babae na gumagapang sa aking kama sa panahon ng mga bagyo, natatakot at nalilito at lubhang nangangailangan ng ginhawa. Ngunit pagkatapos ay bumalik ang maskara sa lugar, mas matigas at mas malamig kaysa dati. Fine, sabi niya, parang yelo ang boses. Fine, throw your life away on some fantasy from 50 years ago. But don't come crying to me when it all falls apart. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto ang kamay niya sa hawakan. At huwag mong asahan na nandito ako para kunin ang mga piraso kapag tapos na siya sa iyo. Kumatok ang pinto sa likod niya ng sapat na lakas para kalampag ang mga bintana. Natahimik kami ni Terry ng ilang minuto, nakikinig sa tunog ng pag-andar at pag-alis ng sasakyan ni Harlow. Sa wakas, inabot ni Terry ang desk at hinawakan ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Naisip ko ang tanong, sinusubok ang aking emosyon tulad ng pag-udyok ng masakit na ngipin. Okay lang ba ako? Ang aking anak na babae ay tinanggihan lang ako, inakusahan ako ng isang gold digger at isang tanga at stormed out sa aking buhay sa bawat intensyon na hindi na bumalik. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga buwan, marahil mga taon, nakaramdam ako ng kalayaan. Sabi ko na ikinagulat ko ang sarili ko sa pagiging steady ng boses ko. Sa tingin ko ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumayo ako sa parehong conservatory kung saan una naming nakilala ni Terry ang aming nakaraan. Ngunit nagbago ang lahat. Ang liwanag ng umaga na dumadaloy sa mga dingding na salamin ay sumalo sa simpleng gintong banda sa aking kaliwang kamay. Hindi ang detalyadong brilyante na ipinangako minsan ni Terry na papalitan ang aking pilak na singsing, ngunit isang bagay na mas mahusay, isang bagay na pinili ng mga taong magiging tayo kaysa sa mga pangarap kung sino ang akala natin. Tahimik kaming nagpakasal 3 linggo na ang nakakaraan, kasama lamang ang abogado ni na Patricia at Terry bilang mga saksi. Hindi ito ang ingranding kasal na naisip ko bilang isang 20 taong gulang na batang babae, ngunit perpekto ito sa pagiging simple nito. 2 tao na natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa laban sa lahat ng posibilidad, na nangangakong gugulin ang anumang oras na natitira nilang magkasama. And Rat Hawthorne, sabi ni Patricia, pagpasok sa conservatory sa kanyang karaniwang mabilis na kahusayan. Pero nahuli ko ang maliit na ngiti na pilit niyang tinatago. Maging si Patricia, mahigpit at praktikal, ay lumambot sa aming malabong pag-ibigan. May isang tao sa harap ng pinto na humihiling na makita ka. Kumirot ang puso ko. Ilang buwan ko nang inaasahan ang pagbisitang ito, mula nang lumabas ang anunsyo ng kasal sa lokal na papel. Napanatili ni Harlow ang kanyang katahimikan mula noong kakilakilabot na paghaharap sa pag-aaral ni Terry, ngunit alam kong narinig niya ang balita. Sa isang bayan na ganito kalaki, alam ng lahat ang negosyo ng lahat. Sino to? Tanong ko kahit alam ko na.
Your daughter, ma'am. Mukhang masama ang loob niya. Natagpuan ko si Terry sa kanyang pag-aaral, sinusuri ang mga quarterly na ulat para sa pundasyon na itinatag niya upang pamahalaan ang kanyang pagbibigay ng kawanggawa. Tumingala siya pagpasok ko, nabasa agad ang tensyon sa mukha ko. Nandito siya, simpleng sabi ko. Inilapag ni Terry ang kanyang mga papel at inikot ang kanyang upuan upang harapin ako. Gusto mo bang ako na ang bahala dito? No, she's the my daughter. This is the conversation to have. Hinilamos ko ang aking mga kamay sa aking palda, sinusubukang pakalmahin ang aking nerbiyos. Pero gusto kong nandyan ka kung ayaw mo. Naman! Natagpuan namin si Harlow sa formal na sala na nakadapa sa gilid ng isang velvet settee na parang handa siyang mag-bolt anumang oras. Pumayat siya mula noong huli ko siyang makita at may mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi maitago ng makeup. Siya ay mukhang mas matanda, mas marupok, at saglit, ang aking maternal instincts ay sumipa. Harlow, pinanatili kong neutral ang aking boses, hindi magiliw o pagalit. Nanay! Tumayo siya, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili bilang pagtatanggol. Congratulations on your marriage. I heard it was lovely. Ito ay... Umupo ako sa upuan sa tapat niya, inilagay ni Terry ang wheelchair niya sa tabi ko. Simple, pero maganda. Lumipat ang mga mata ni Harlow sa magkahawak naming kamay sa matching gold bands na suot namin. You actually did it, you actually married him. Ginawa ko. Para sa mabuti o masama, mas mayaman o mahirap, sa sakit at sa kalusugan. May bahid sa boses niya, pait na nagpapasakit sa puso ko. All of it, mariing sabi ko. Bawat panata, bawat pangako. Tumawa si Harlow pero parang hikbi. You know what the worst part is? I actually thought you might come back after the novelty wore off, after you realized what you'd gave up. Akala ko uwi ka na. Ito ang tahanan ko ngayon kasama siya. Tiningnan niya si Terry na halos hindi na itago ang sama ng loob. Sa isang lalaking halos hindi mo nakilala. I know him better than you think, mahinang sabi ko. At, higit sa lahat, mas kilala ko ang sarili ko kaysa 6 na buwan na ang nakakaraan. Matagal na tahimik si Harlow, nakatitig sa Persian rug sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang muli siyang tumingala, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may mga luhang hindi tumutulo. Iniisip ko kung ano ang sinabi mo tungkol kay Daddy at sa iyong unang pag-ibig at mga bagay na hindi na talaga matatapos. Napabuntong hininga siya. Binasa ko ang mga papel ni Daddy pagkaalis mo. May nakita akong mga sulat. Napabuntong hininga ako. Anong klaseng sulat? Love letters. To someone named Jennifer. Dated from 2 years before he died. Bahagyang pabulong ang boses ni Harlow. He was having an affair, Mom, for at least 2 years, baka mas matagal pa. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Si Dante, ang aking matatag, tapat na Dante, ay naging hindi tapat. Habang inaalagaan ko siya sa pamamagitan ng kanyang karamdaman, habang hawak ko ang kanyang kamay sa pamamagitan ng chemotherapy, at nagkukunwaring hindi napapansin kung gaano kabigat ang kanyang bigat. Sumusulat siya ng mga liham ng pag-ibig sa ibang babae. Humigpit ang pagkakahawak ni Terry sa kamay ko, pinatay ako, pinapanatili akong matatag. I'm sorry, patuloy ni Harlow. Alam kong masakit, pero naisip ko na dapat mong malaman na siguro, baka hindi perpekto ang kasal mo gaya ng palagi kong pinaniniwalaan. Pinikit ko ang aking mga mata, pinoproseso ang paghahayag na ito. Dapat sinisira ako nito. It should have made me question everything I thought I know about a life with Dante. Sa halip, may naramdaman akong hindi inaasahan, kaginhawaan. Thank you for telling me, sabi ko sa wakas. Mukhang nagulat si Harlow. Hindi ka galit? Nalulungkot ako, nabigo, ngunit hindi galit. Nag-isip ako kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Ang iyong ama ay isang mabuting tao na gumawa ng ilang mahihirap na pagpili. Hindi nito nabubura ang magagandang taon na pinagsamahan natin. Ngunit inilalagay nito ang mga bagay sa pananaw. Anong uri ng pananaw? Yung perspective na baka hindi ko utang ang buong buhay ko sa memory niya. Siguro hindi ko na kailangang mag-guilty for finding happiness again. Umiiyak ngayon si Harlow, hindi napigilan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha.
I was so jealous of you, Mom. So angry that you could just move on, start over, be happy. Hindi ko maintindihan kung paano mo madaling kalimutan si Daddy. Didn't forget him. I never will. But I also couldn't stay frozen in grief forever. At mas pinalala ko ito nang itaboy kita. Nabasag ng tuluyan ang boses ni Harlo. I was so hurt, so angry about the affair, and I took it out on you. I blamed you for not being enough to keep him faithful, and then blamed you for being too much when you need support. Ang mga piraso ng pag-ugali ng aking anak na babae sa wakas ay nag-click sa lugar. Ang biglaang lamig pagkatapos ng libing ni Dante, ang malupit na ultimatum, ang desperadong pangangailangan na kontrolin ang aking buhay. Hindi pinoprotektahan ni Harlo ang kanyang sarili mula sa aking kalungkutan. Siya ay nalulunod sa sarili niyang galit at pagkabigo. Oh, mahal. Tumayo ako at umupo sa tabi niya sa sofa. Dapat sinabi mo sa akin. How could I? How could I tell you that your perfect husband was a cheater? Na lahat ng pinaniwalaan mo sa kasal niyo ay kasinungalingan? It wasn't all a lie, malumanay kong sabi. The early years were real. The love was real, even if it changed over time. And you were real, the best thing that came out of that marriage. Sumandal sa akin si Harlo, at sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman niyang parang anak ko na naman siya sa halip na isang estranghero na maisuot na pamilyar na mukha. I've been so awful to you, bulong niya. Nasasaktan ka. May pagkakaiba. Mapapatawad mo ba ako? Napatingin ako sa kabuuan ng kwarto kay Terry na tahimik na nagmamasid sa amin. Bahagya siyang tumango, hinikayat akong sundin ang puso ko. Pinapatawad na kita, sabi ko. But things can't go back to the way they were. I'm not the same person was 6 months ago. At hindi rin ikaw. Tumalikod si Harlo para tignan ako. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung gusto mong maging bahagi ng buhay ko, kailangan mong tanggapin ang mga pinili ko, lahat ng iyon. Kailangan mong igalang ang kasal ko, ang asawa ko, at ang karapatan kong lumigaya. At kung hindi ko kaya, then we'll love each other from the distance. Hindi ko hahayaan kahit kanino, kahit ikaw, ipahiya ako sa buhay na binuo ko. Matagal na tahimik si Harlo, considering the words. Sa wakas, lumingon siya kay Terry. Utang ko rin sa iyo ang paghingi ng tawad, sabi niya. Nasabi ko ang mga kakilakilabot na bagay tungkol sa iyo, tungkol sa relasyon mo ni nanay. Nagkamali ako. Magiliw na iniling ni Terry ang kanyang ulo. Ang kalungkutan ay nagpapasabi sa ating lahat ng mga bagay na hindi natin sinasadya. Mahal mo ba talaga siya? Sa lahat ng mayroon ako, walang pag-aalinlangan na sabi ni Terry. I've loved her for 48 years. Finding her again is the greatest gift I've ever received. Napatingin si Harlo sa pagitan namin, sinasamantala ang panlambot ng mga mata ni Terry nang tumingin siya sa akin, ang paraan na otomatikong hinahanap ng kamay ko sa tuwing kinakabahan ako o nasasabi. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. As can see it, nagtataka niyang sabi. The way you look at each other, parang kayo lang dalawa ang tao sa mundo. Minsan ganun ang pakiramdam pag-amin ko. Natahimik muli si Harlo pagkatapos ay nagtanong, masaya ka ba, Nay? Talaga, tunay na masaya? Naisip ko ang tanong tungkol sa buhay na binuo ko sa bahay na ito kasama ang lalaking ito, ang tahimik na umaga na magkasama kaming nagbabasa sa conservatory. Ang paraan na dinala pa rin ako ni Terry ng mga wildflower mula sa hardin dahil naalala niyang paborito ko ang mga iyon, ang kasiyahang naramdaman kong nakatulog ako sa tabi niya gabi-gabi, batid na anuman ang oras na natitira namin. Ginugugol namin iyon ng magkasama. Sabi ko, masaya ako. Dahan-dahang tumango si Harlo sa katumayo. Kung ganoon, kailangan ko yata matutong maging masaya para sa iyo. Ibig bang sabihin? Ibig sabihin gusto kong subukan. I want to be part of your life, if you'll let me. Gusto kong makilala si Terry bilang asawa mo imbes na amo mo, at gusto kong bumawi sa mga buwan na sinayang ko sa pagiging magalit at selos at malupit. Tumayo ako at niyakap siya, niyakap talaga siya, sa unang pagkakataon simula noong libing ni Dante. Gustong-gusto ko yan. Habang umaatras si Harlo, nilingon niya ang eleganteng sala, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ito na talaga ang bahay mo ngayon. Ito ay...
At ikaw talaga si Tigret Hawthorne. Ako nga. Ngumiti siya noon, ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng mahigit 1 taon. It's going to take some getting used to, but, Mom, you deserve this. You deserve to be loved and cherished and spoiled a little bit. I'm sorry kung natagalan akong makita iyon. Pagkaalis ni Harlow, nangakong tatawagan siya sa lalong madaling panahon at nagtatanong kung maaari niyang isama ang kanyang mga anak upang makilala ang kanilang bagong step-grandfather. Nakaupo kami ni Terry sa hardin. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa kalangitan sa kulay ng ginto at rosas. Sa tingin mo ba ibig sabihin niya? Tinanong ko ang tungkol sa pagnanais na buuin muli ang aming relasyon. Sa tingin ko siya ay anak na babae ng kanyang ina, sabi ni Terry. Na nangangahulugan na siya ay mas malakas at mas mapagpatawad kaysa binibigyan niya ng kredito ang kanyang sarili. Sumandal ako sa upuan ko, pakiramdam ko ang huling tensyon ay nawala sa balikat ko. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ang lahat ng mga piraso ng aking buhay ay tila nahuhulog sa lugar. Terry, salamat sa pakikipaglaban para sa amin, sa hindi pagsuko kapag naging komplikado ang mga bagay. Dinala niya ang kamay ko sa labi niya at marahan itong hinalikan. Salamat sa pagkuha ng pagkakataon sa isang lumang pag-ibig sa isang mas matandang lalaki para sa paglipas ng wheelchair at ang mga pader na binuo ko sa paligid ng aking puso. We're quite a pair, di ba? Two people in their pitumpu starting over like teenagers. Ang pinakamagandang uri ng Perez, sabi ni Terry. Yung tipong nakakaalam kung gaano kahalaga ang pag-ibig at hindi nag-aaksaya ng oras na i-take for granted. Nang magsimulang lumitaw ang mga bituin sa madilim na kalangitan, naisip ko ang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Ang sakit ng pagkawala ni Dante, ang kahihiyan na itinaboy ng sarili kong anak, ang takot na magsimulang muli ng walang iba, kundi ang aking mga alaala at ang aking pagmamataas. Pero minsan, napagtanto ko, kailangan mong mawala ang lahat para mahanap mo ang talagang hinahanap mo noon pa man. At minsan, ang pag-ibig na akala mo'y tuluyan ng nawala ay matyagang naghihintay sa iyong pag-uwi. Ngayon, curious ako sa mga nakikinig sa kwento ko. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Naranasan mo na ba ang katulad nito? Magkomento sa ibaba. At, samantala, aalis ako sa huling screen ng 2 pang kwento na paborito ng channel at siguradong sorpresahin kanila. Salamat sa panonood hanggang dito.